La 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 la. Hey guys, welcome to Mr. Wayne's Word Podcast. It's another Wednesday. Guess nyo yun, guys. Wednesday, cause I'll be uploading new episodes every Wednesday, and we will call it Wednesday. Diba? Para mas mabilis matandaan kung anong araw ako nag-upload. So, the word of the day is baha. Pag-uusapan natin ay ang mga baha at ang nangyayari ngayon mostly sa Pilipinas and bakit ba nagkakabaha and everything. So, yeah. The word of the day. Thanks be to me. What the fudge? Sorry, ba't ko ginawa yun? The word of the day. Pero yun nga. First of all, kung ikaw ay isang... Ano ba to? Wait lang ha. Adjust ko lang yung mic ko. Parang baba na. Wait lang. Yan. Okay, naka-adjust na siya. So, kung ikaw ay isang Filipino at hindi ka pa aware sa mga baha at mga nangyayari, gising-gising naman kasi yung mga nangyayaring baha ngayon, like talamak na talaga siya. Hindi na lang siya nangyayari sa mga sikat na lugar na binabaha tulad ng mga Marikina, Manila, pero even yung mga probinsya at yung mga maraming puno, binabaha na ngayon. So, ang una ko masasabi ay hindi siya normal. Okay, maraming sabi, hindi siya normal. Nangyayari naman talaga ang flood. Like, kasama yan sa mga natural disasters. Okay, kasama siya. Pero, I'd say na yung level ng baha and yung intensity ng baha na nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi na siya normal. Una ko tong nasabi noong 2024 nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. And yung bakasyon ko na yun, 2 months siya. At natapat siya sa buwan na may mga bagyong pumapasok. Kasi tag-ulan yun nung nagbakasyon ako, tag-ulan sa Pilipinas. And nasabi ko na hindi na siya normal kasi yung isang area sa bayan namin ay binaha siya ng sobra na hindi ko pa naranasan ever nung bata ko or kahit nga nung like a year before lang na makapunta ako dito sa New Zealand, hindi ko siya naranasan. And doon ako nagulat na sabi ko, bakit binabaha na dito? Like parang sobrang bilis naman, but parang ganito kagad kalala yung baha. Tapos, yung mga karatig bayan ay binabaha na rin. Tapos, sobrang lala ng baha, sobrang lalim. Na hindi na siya kayang lusungin ng mga, hindi na kayang ng mga ibang sasakyan, ng mga ibang motor na makalagpas. Na which is, hindi ko pa naranasan before or hindi ko nabalitaan before. So, doon ko talaga nasabi. Tapos, yun din yung time na bumaha sa Manila ng sobra. Well, lagi naman daw binabaha sa Manila. Pero, sobrang taas din ng baha na yun. Tanda ko noon, parang nagstay ako sa Manila for 4 days. Tapos, like, pagkatapos ko magstay doon, umuwi ako ng Laguna. And few days after, bumagyo. Tapos sobrang taas talaga. Tapos yung parang yung lugar lang na pinuntahan ko nung nandun ako sa Manila
ay sobrang nung baha, sobrang taas na. And hindi ko nakala na ganun pala, parang kaya palang umabot ng ganung baha sa lugar na yun. So, dun ko talaga nasabi na hindi na siya normal. And nung mga panahon na din na yun, parang napapasabi na ako sa mga Filipino na itong nangyayari sa atin, itong nangyayari sa Pilipinas, ay dapat na tayong ma-alarm. No 2024 pa to Dapat na tayong ma-alarm sa nangyayari sa Pilipinas, sa mga pagbaha. Kasi umaabot na siya sa point na hindi na siya yung parang yung parang may matubig lang, may mabaha lang. Pero umaabot na siya sa point na talagang meron na marami nang nasisira. Marami ng mga naapektuhan. Tapos marami na rin. Pero wala pa naman na atang namatay noong time na yun. Or di ko lang nabalitaan. Pero basta, maraming naapektuhan ng hindi maganda ng mga baha nung last year. Di ko alam kung anong bagyo. Di ko siya tanda. Pero kung siguro iso-search ko, siguro malalaman ko naman kung anong bagyo yun. Pero, nasabi ko nga to na dapat mabahala na yung mga Pilipino. Kasi, unang-una, may mga factors kung bakit bumabaha. Parang, really, ang first factor, di ko alam kung first, pero isa sa mga factor ay tumataas na yung sea level ng buong mundo. So, dahil nga sa pagtunaw ng mga glaciers, pagtunaw ng mga yelo sa North Pole, sa Antarctica, and sa mga ibang may mga yelong country. Tumataas na yung sea level. Now, isa yun sa mga factor. Second na factor ay yung mga basura. Yung mga drainage system natin na hindi maganda. And yung mga practices natin na hindi makalikasan. Isa yan sa factor na talagang nakakaapekto at nagdudulot ng matinding pagbaha. Kaya nga, sinasabi ko na bago mo punahin ang mga tao or bago mo punahin ang gobyerno, please make sure na ikaw din ay nagiging mabuting mamamayan, na mabuti ka sa kalikasan, na gumagawa ka ng mga bagay na makakatulong sa usapang ito, upang di bumaha. And hindi ka rin gumagawa ng mga bagay na makakasama sa kalikasan. Now, I'm sounding really passionate here, guys, because I can't remember since high school parang I can say na nagpapaka, pero I'm really saying na advocate talaga ako ng environmentalism. Awan ko lang kasi parang sa lahat ng bagay na ina-advocate ko, parang yung environmentalism yung pinakang gusto kong ina-advocate. Kasi I'd say na everything goes back sa environment. Parang hindi tayo magpa-function kung hindi maayos yung environment natin. Like, marami tayong mga pinaglalaban, di ba? Like, for example, equality, human rights, women's rights, SOGI, and everything. Pero, masasabi ko, paano natin mapaglalaban yung mga yun kung sira na yung environment natin? So, everything goes back sa environment. Kaya yun yung pinakang gusto kong ina-advocate. At parang yun lang yung doon ako tinatawag na i-advocate ko yung pagiging makalikasan. And nakita ko siya, high school pa lang ako kasi tanda ako when I was a president ng junior high school. Di ba meron, mostly sa mga schools sa Philippines ay merong scheduled cleaners every end of the class. And dahil president ako, lagi kong iniintay yung mga cleaners na matapos sila. Kasi nasa akin yung susi ng classroom, ako magsususi. Kawan ko kasi dun sa dun sa alma mater ko na bakit tinanggalan kami ng mga basurahan. Like, wala kaming bin
kung saan doon namin ilalagay lahat ng basura namin. So, kailangan namin iuwi yung mga basura. And ako, like, nagigilty talaga ako whenever na ilalagay lang yung basura sa isang tabi. Kasi 'di ba, parang naging normal, which is dapat hindi normal, guys, again, na maglagay lang ng basura kung saan sa tabi sa Pilipinas. And tanda ko nun, lagi ako nag-uuwi ng basura. Tapos natandaan ko yung tita ko, which is yung kasama ko dati sa bahay. Lagi nang sinasabi, bakit may dala ka na naman basura? Kasi nga yun nga, nagigilty ako na maglagay lang ng basura kung saan. So, isinasama ko siya sa parang weekly na pagkuha ng basura sa amin. So, ayun, okay. Parang lumayo tayo sa baha. Pero yun, guys, yung basura, yung isa yan sa malaking factor talaga. And recently, kapapanood ko lang nitong isang video na yung isang babae sa jeep, pinupunasan niya yung clogs niya ng napkin, or napkin, ng tissue, or ng ng wet wipes. Pinupunasan niya ganyan. Tapos, pagkapunas niya, tinapon niya lang basta dun sa labas ng jeep. So, ayun nga, na-videohan siya. Tapos, nakita ko yung mga comments na ang ganda nga ng ang ganda nga ng clogs mo, pero hindi ka naman marunong magtapon sa tamang basurahan. Which is, tama naman talaga. Okay? Dapat lang na i-call out. And para sa akin nga sana maging normal yun. Na lagi natin kino-call out yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa kalikasan. Kasi, awan ko guys, pero parang it's a simple logic. If parang lahat naman tayo gusto natin ng magandang buhay and magandang environment. And for us to have that, we also need to put action para mapanatili or para ma-achieve natin yung magandang environment. And paano natin magagawa yun? Yun nga, simple practices. Magtapon tayo ng basura sa tamang basurahan, sa tamang lagayan. Kasi, parang, yun nga, simple logic, di ba? Kung hindi ka gumawa ng maganda sa kalikasan, babalik lang din yun sa'yo. Meron ding hindi magandang mangyayari sa'yo. If you do something good sa kalikasan, maging maganda rin yung epekto sa'yo. And, lahat tayo damay. Walang hindi damay dito. So, parang, if this is the first time you're hearing this, I really hope na baguhin mo na yung practices mo kasi hindi talaga maganda yung ganyan. And hindi parang nandito na tayo sa part na nakaka-alarm na talaga lahat ng nangyayari. And I know, awan ko kung sinabi to sa inyo ng mga lola nyo, lolo nyo, ng mga bata pa kayo, na yung generation natin, yung mahihirapan or makakaramdam ng mga epekto ng mga naging proyekto at naging gawain ng mga naunang henerasyon. Narinig ko yun nung bata ako sa lola ko kasi parang yun nga, malapit sa amin parang naggawa ng dam, naggawa ng mga man-made something sa bundok, ganyan. And laging sinasabi na aapaw yung lawa. Which is kasi nakatira ako malapit sa lawa. And yun, ngayon na yun. Nangyayari na siya ngayon yung mga pag-apaw-apaw na ganyan. Sobrang taas ng water level. And awan ko lang, pero siguro before, very minimal kasi yung mga nangyayaring pagbaha. Parang siguro mga ano bang Tagalog dito? Basta hanggang paa lang, hindi umaabot sa legs mo yung baha siguro dati. Kaya parang isinasambaha, ano ba ang word? Nineneglect nila yung mga baha, yung mga nangyayaring ganun. Pero ngayon kasi, hindi na siya, parang apektado na talaga yung lifestyle natin or lifestyle mostly ng mga nasa Pilipinas.
yung trabaho, pag-aaral, di ba? Kahit yung mga simpleng araw-araw mo lang, apektado na talaga. And, yun lang ang hindi ko nagugustuhan din sa mga tao na dahil slow yung effect or yung parang mabagal yung ano bang tawag doon? Pero basta meron yung parang ano ba yung phenomena, pero yung frog, wait, search ko lang. Boiling frog syndrome. Yun. Ayun. So, ayon kay Google AI, the boiling frog syndrome is a metaphor for the failure to recognize and react to gradual worsening problems. The story illustrates that a frog put in boiling water will jump out, but if put in cold water that is slowly heated, it will not notice the danger and will be boiled to death. So, basically guys, yung the boiling frog syndrome, yun yung nangyari sa mga Filipino. Kasi parang ano tayo ganyan lang naman nangyari. Parang di man tayo maapektuhan yan. Lagi tayong ganun, ganyan lang, ganyan lang. Pero slowly, gradual siyang padagdag ng padagdag yung mga issue, yung problema, or yung pagtaas ng baha, slowly, na umabot na tayo sa point na sobrang worse na siya, na hindi na natin magawan ng paraan para mawala siya agad. Ganon yung nangyari sa atin, guys. And we need to accept that damay-damay tayong lahat. Parang Parang lagi tayong masyado tayong complacent, if that's the right term. Na okay lang yung mga gantong nangyayari kasi hindi naman tayo masyadong apektado. Which is, ayoko, parang dapat natin baguhin sa pag-uugali natin na dahil hindi tayo sobrang naapektuhan or hindi tayo naapektuhan, wala na tayong gagawin. Guys, everything that is happening, somehow it affects us. Kung ngayon, hindi man malaki yung epekto, sooner or later, it will affect you so much to the point na talagang mahihirapan ka. And sana, umabot na rin, hindi naman umabot sa point, pero sana, it's a wake-up call na sa'yo para mag-speak up, para gumawa ng action, and para makisali sa mga discussion, kahit sa mga group or sa mga organization na makakatulong sa ating kalikasan. Okay. Second factor, parang wako kung na pumasok na ba ako sa ibang factor. Pero yun nga, so, yun sa basura. And the third factor would be corruption. Yan ang pinakamatinding factor na nakikita ko, or sure nakikita nyo na rin ngayon. Isa sa pinakamalaki or ang pinakamalaking factor kung bakit bumabaha sa Pilipinas, yun ay ang corruption. And ito yung pinakamahirap din na bigyan ng comment kasi parang sobrang daming nangyayari. Even the Senate, naguguluhan pa rin sila hanggang ngayon. Kasi hindi nila ma-pinpoint talaga kung sino yung mga taong may gawa nito. Okay, sino yung mga taong nag-allow ng mga gantong proyekto na masama pala sa kalikasan. So, parang yun nga, lahat sila naghahanap pa rin kung sino yung mga dapat sisihin. Which is, hindi ko pa rin alam kung sino naman talaga. Pero, ayun parang yung corruption, yun talaga yung pumapatay sa maraming Pilipino. Yung hindi lang sa baha, parang maraming bagay. Pero ngayon, yung para talagang pinakang controversial na issue, yung corruption sa mga departamento at sa mga private contractors na yun nga, nagnakaw sila ng not just millions but billions of peso
And gumawa sila ng mga proyektong substandard. Kung nakita nyo yung mga clips ng mga projects nila na parang naglagay ng tubo pero yung dulo lang pala yun. Wala pala talagang tubo sa loob. Yung mga ganon. So, yun talaga yung nagkakos ng pagbaha. Actually, hindi nga siya cause Because I'd say na siya, yun nga dapat yung solution. Kasi flood control. So, parang nilagay doon yun kasi ine-expect na may pagbaha sa lugar na yun. And, yun dapat natutulong sa mga tao, yung isang proyekto na dapat natutulong sa mga tao, yun pa yung parang naging cause kung bakit mas lalong bumaha. Kasi, saan napupunta yung pera para sa mga ganong proyekto, di ba? Napupunta sa mga bulsa ng mga corrupt na tao, corrupt na mga politiko, corrupt na mga contractors. So, which is really saddening and which is really nakakagalit. Kasi, isipin mo yun, parang pinaghirapan mo yung pera. Di ko alam kung every month ba nagbubuwis sa Pilipinas pag sumeldo ka. Di ko alam. Pero yung binibigay mong buwis sa gobyerno, hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman. Tapos, yung mga tao pa na nagnakaw ng buwis mo, parang may audacity pa sila na parang i-flex yung mga ari-arian na meron sila. Like, diba, parang hindi ka na nga nahiya na nagnakaw pa. Hindi ka pa nahiya na talagang ipakita mo sa mga tao yung ninakaw mo. Pero medyo bonak din sa part nila kasi pinakita nila. At least ngayon, alam natin kung anong ginawa nila. Pero still, di ba? In the first place, dapat hindi nila ginawa yun. Seryoso naman ng napaka-passionate kasi guys, parang yung nangyari nga sa akin na yun nga yung mga pagbaha nung bakasyon ko, like bakasyon lang yun like hindi ko siya nararamdaman like all year, pero ganda na yung galit ko and I hope kayo galit pa rin kayo kasi guys, kung hindi kayo galit, bakit? 'Di ba? Kung hindi kayo galit, bakit? Itatak nyo yun sa isip nyo. Dapat galit na kayo. Like, way before nga, dapat galit na tayong mga Pilipino. And ngayon, na talagang all media platforms, lahat ng mga networks, nagbabalita na about sa mga pagbaha. Kung hindi mo pa nababalitaan yan, or kung nabalitaan mo yan, at wala ka pa rin say, hindi ka pa rin galit. Wake up. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong makiisa sa bawat Pilipino na lumalaban sa corruption. Kasi, guys, it's been, a century? It's been decades na tayong paulit-ulit na lang yung mga nangyayari. Like, paulit-ulit silang nangangako, pero wala naman nangyayari talagang pagbabago, diba? So, ayun. So, ano nga ba yung first na sinabi kong factor? It's like, yun nga, yung pagtaas ng water level ng mundo, isa yan sa factor. Second ay yung mga bad and unhealthy practices natin towards nature. Napakalaking epekto rin yan. At kung parang tanggalin natin yan sa ating day-to-day life, malaki rin naman yung magandang epekto mababalik sa atin. And third factor ay yung corruption, which is yun talaga rin yung pinaka nakakagigil na nangyayari. No? Pero isa pa lang factor which is kasama siya dun sa second factor pero idagdag ko lang ay yung mga simple. Alam niyo na to nung bata pa tayo. Ngayon, pagputol ng puno. Which is, kapapanood ko lang kanina ng mga projects, mga multi-million projects na mining and mga condo na parang sobrang sumira sa nature to the point na wala nang sumisip-sip tuwing umuulan, tuwing bumabagyo. Kasi wala pinutol nila yung mga puno diba? And sabi naman nila na binigyan naman daw sila ng permit
meron naman silang parang dumaan naman sa tamang proseso, marami naman mga taong nag-approve ng ganito nilang proyekto, yun na. Doon na papasok naman dun sa third din. Like, meron bang corruption na nangyari? Meron bang bigayan na nangyari? Kasi, parang, di ko maintindihan, pero, lagi nang binabaha, di ba, yung Pilipinas? Parang, alam na alam nyo naman na nasa typhoon belt tayo na 20 plus na bagyo yung pumapasok. Bakit hindi nyo naisip na kapag nag-build ng ganitong projects, may masamang epekto yan sa kalikasan and mararamdaman yan ng mga tao. At nang nakakalungkot pa, ang mga nakakaramdam nun ay yung mga nasa laylayan, yung mga nasa middle class, which is, para sa akin, yung mga middle class families, middle class people, sila yung matindi rin yung pagod kasi dami nilang binibigay na buwis na ginagamit para sa mga ganitong proyekto. Pero hindi nila nararamdaman yung epekto at ang nararamdaman pa nila hindi magaganda, which is it's not really basta naiinis ako. Hindi ko masabi yung mga gusto ko magsabi ng mga masasamang mga words. Yun. Yun lang naman. Parang I feel sad for my fellow middle class people. Na ko, sabi nila kasi pinakang kawawa daw talaga yung mga middle class. Kasi alam ko na most ng mga empleyado nasa middle class. So talagang sila yung nagbibigay ng pondo, nagbibigay ng pera sa gobyerno. Parang gawin yung dapat nilang gawin, pero hindi nila nagagawa. We should not let this issue die dahil sa mga nangyaring ito. And wag na tayo maging palaka na hindi kikilos hanggat hindi natin nararamdaman yung pinakang worst na scenario. Kung hindi pa grabe yung nangyayari, bigyan mo na ng action. Okay? I-call out mo na kasi paano ka makakapag-call out kung umabot ka na sa point na hindi mo na kayang gumalaw? Na yung paligid mo ay hindi na safe para galawan. 'Di ba? So hanggat kaya pa nating sumigaw, kaya pa nating lumaban, ilaban natin. Wag na nating hayaan na umabot tayo sa punto na lahat tayo lumulubog, lahat tayo nahihirapan. Awan ko, parang ang dami ko pang gustong sabihin. Siguro, kung meron pang dami pang mga issue dami pang naglalabasang issue related sa mga pagbaha. And I don't know, baka gawan ko to ng part 2. Kasi, okay, parang dami pang dapat sabihin when it comes to this. Dami ko pang thoughts, dami ko pang words na gustong sabihin about this topic. And yeah, I'm also using this podcast kasi gusto ko rin talaga na makapukaw ng pansin at makapag-influence sa mga tao when it comes to taking care of the environment and giving back to nature. Kasi wala isa lang yung baha sa mga masamang nangyayari sa kalikasan. And sobrang dami pa ng mga nangyayari sa kalikasan na dapat din natin pag-usapan, dapat natin gawan ng action. Pero, yun na, ngayon lang naman is about baha. So, yeah, I think na magbasa ka pa. Yun na lang. Okay, so, my last words for this podcast would be, magbasa ka para sa bayan, magbasa ka para sa sarili mo. Gumawa ka ng mga bagay na magkakaroon ng magandang pagbabago. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kalikasan. Kasi kung anong ibigay mo sa kalikasan,
ay siya ring ibabalik sa'yo. Wow! So, yep. I think that's all I will say for this episode. Thank you guys for listening to this episode, and see you next Wednesday.